At ngayong gabi na ang laban ni Mashiba at ni Marcos Rosario. At nasa loob na sila Takamura, Aoki, Itagaki at Kimura. At may napansin nga rito si Takamura na narito na rin si Sendo at Miyata. Binati nga sila rito ni Kimura. At nung nakita sila ni Sendo, natatawagin sila ng pangalan pero kitang-kita nga sa mukha niya na nakalimutan niya ang pangalan ng dalawa. Sigaw nga rito si Aoki at Kimura sa pangalan nila. At tinuturo na rito ni Miyata kung saan nakapwesto ang upuan nila. Na nagulat si Aoki at Kimura na magkaibigan na pala si Miyata at si Sendo. Napatigil na si Miyata at piniwanag pa rito ni Miyata kung bakit magkatabi sila, na dahil umorder daw si Miyata ng ticket dahil nandun din siya sa gym nila Sendo. Kaya daw magkatabi ang upuan nila. Hindi nga daw yun inaasahan ni Miyata. At tinawag na ni Takamura si Sendo na tinanong niya kung lalabanan ba niya si Ricardo Martinez. At sinagot na ritong oo ni Sendo na tanong ni Takamura na kung gusto daw ba niyang manalo siya kay Ricardo Martinez. At hindi nga inaasahan yun ni Sendo na siyempre oo, gusto niyang manalo. Nasabi ni Takamura na bibigyan daw ng advice rito ni Takamura si Sendo. At hinihintay nga rito ni Sendo, pinagpawisan pa. Nasabi ni Takamura na gawin niya lahat ng kanyang makakaya. Hindi nga rito makapaniwala si Sendo sa payo na binigay sa kanya ni Takamura. Na anong klaseng payo daw ang binigay niya. Nadagdag naman ni Sendo na tinanong nga niya rito kung nasaan ngayon si Mokunochi dahil hindi nila kasama. Napatigil si Miyata nang marinig niya si Mokunochi. Nasabi naman nila nakasama daw ngayon ng mga sumusuporta kay Mashiba si Ippo. Hindi nga makapaniwala si Sendo at Ito kasama ni Ippo at Kumi ang buong cheerleader ni Mashiba. At napansin nga rito siya ni Kumi na naninigas. Hindi gumagano si Ippo, pinagpapawisan pa. At humihingi nga rito ng tawad si Ippo na dapat daw siya ang magsasabi nun sa kanya. Pero wala daw ngayon lakas ng loob si Ippo. Kitang-kita nga ngayon sa mukha niya na ipapaliwanag rito ni Ippo na kung siya daw ngayon o siya ang lumalaban ay wala siyang problema. Pero kung siya ang second o nanonood lang sa labas ay hindi raw rito mabahala o mapakalit si Ippo na nangihina raw siya. Hinahangaan niya nga rito ngayon si Kumi dahil sa pinakamalaking laban ngayon ng kapatid niya ay malakas daw ang loob niya. Pero sabi nga rito ni Kumi na kinakabahan din siya na kahit ilang beses niya daw na rito nakitang lumaban ang kapatid niya ay hindi pa rin siya nasasanay. Pero dagdag nga ni Kumi na nung gabi at ngayong umaga habang magkasama sila ni Ippo ay nakita niya si Mashiba na mas kalmado pa sa mga nauna niyang naging laban. Na sa tingin rito ni Kumi na pinapakita ni Mashiba na dapat daw ay maging kalmado rin ang kapatid niya. Kaya nga daw iyon ginawa ni Mashiba. Naalala nga rito ni Ippo nung papaalis na si Mashiba ang senyas na ginawa niya kay Ippo na kayang-kaya ito ni Mashiba. At ginawa nga rin ito ngayon ni Ippo na nagkaroon na ng kumpiyansa at lakas si Ippo. Nagagawin niya rito ang lahat na makakaya niya. Hinakabog-kabog nga niya rito ang dibdib niya. Napansin nga siya rito ng kanyang mga kasama. Sumigaw na si Ippo. May pag-kitchen niya na hanggang sa makakaya niya si Mashiba. At tuloy tayo. Ito naman, paparating na si Marcos Rosario. Pagkabukas niya ng pinto sa kanyang waiting room, sumigaw agad rito ang kanyang manager na late na si Marcos Rosario para sa world title match niya. Nababalutan pa rito ang kanyang kamao. Nasabi naman rito ni Marcos Rosario na hindi daw niya napigilan na kailangan daw niya rito ipagawa ulit ang kanyang buhok pagkaangat ng kopya
ni Marcos Rosario. Ay ito mga kanakaut, bago ko ipakita, napasintabi po muna kung sino man ang merong trypophobia na para sa akin ay parang ganito ngayon. At ito nga po ang buhok ngayon ni Marcos Rosario. Binalik niya ulit sa dati ang kanyang buhok na paikot-ikot. Pero wala nga rito pakialam ang kanyang manager na kailangan ng ayusan rito ng mga benda si Marcos Rosario. At nagsisimula na nga rito si Marcos na mag-warm up. Pagkasuntok niya o parang hindi nga rito suntok ang ginagawa ni Marcos Rosario dahil nakabuka ang kanyang mga kamao. At sumuntok na rito ng mamibilis si Marcos Rosario. Nagpapainit na. Napakabilis nga rito ngayon ng mga pagsuntok ni Rosario. Napapatigil ang mga kasama niya na hindi nga niya rito sinusuntok yung may hawak na may mids na nagsusulog si Marcos Rosario. At sabi nga rito ni Marcos na okay na, hydrated na ngayon si Rosario. At ang pakiramdam niya sa katawan niya ay gumaan na normal na ngayon ang pagkilos ulit ni Rosario. Handang-handa na nga rin siya rito sa kanyang laban na mabilis siyang naibalik ang lakas niya. Ang sabi nga rito sa isip ng kanyang manager na napakatalim pa rin ni Marcos Rosario na hindi mo iisipin daw na hindi siya nag-training, na napunta pa siya sa kulungan tulad nga daw rito ng inaasahan ng kanyang manager sa kanyang alaga. Sinasabi rito ni Marcos Rosario ng kanyang kamao ay katulad ng baril na kung mas malayo ang iyong punteriya ay mas mababa mo nga daw po rito matamaan ang iyong kalaban, na kaya daw ang dapat gawin ay pumasok at lumapit sa kanya na isang infighter nga rito si Marcos Rosario na katulad niya ni Ivo Mokonochi. At bawat bira nga rito ni Marcos Rosario na tinutulad niya sa isang putok ng baril ang kanyang mga pagsuntok. Tuwang-tuwa na nga rito si Marcos Rosario. Hindi niya na mapigilan ang sarili niya sa pananabik niya na maharap si Mashiba. Habang tuloy-tuloy nga lang itong ginagawa ni Marcos Rosario, napapaisip naman dito ang kanyang manager. Pero mayroon pa daw problema, na ang problema ni Marcos Rosario. At dito naman si Mashiba nagpapainit na sa kanyang figure job, na ang problema daw ay stamina ni Marcos Rosario. So dahil daw na problema nga si Marcos Rosario sa kanyang weight control at kakulangan sa pagte-training, ay halata naman daw na mahina dito ang stamina ni Marcos Rosario, na kaya ang plano daw ni Marcos ay maaga niyang tatapusin ang laban sa first half pa lang. Sa una pa lang ay bakbakan na agad ang gagawin ni Marcos, na mamadali niya ang lahat. Sinasabi rito si Coach Toho na ipe-pressure niya agad si Mashiba tulad ng kanyang dating nakakalaban, pero hindi nga daw yung magagawa ni Marcos Rosario kay Mashiba. Hindi niya magagawa makuha agad si Mashiba sa mga unang round pa lang, na huwag magpapakuha rito sa pakikipagpalitan ng suntok si Mashiba kay Rosario. Nahayaan niyang si Marcos ang sumuntok at magbintis. Hayaan niyang gumalaw si Rosario, na ang plano naman nila Mashiba ay pagurin agad si Rosario hanggat sa magagawa nila, na kung napagod na nga daw ito ay uupo nga daw po ito na parang bibi sa kanyang hingal. Init na nga rin dito si Mashiba habang nagbibigay ng payo at plano si Coach Toho. At tuloy tayo dito naman sa mga manonood sila Sendo na inaantok na nga rito, nayayamot na si Sendo. Hindi nga rito makapaniwala si Sendo. Nasabi naman ni Miyata na kahit nga daw sana na inaantok na ito ay magpakita nga daw po rito si Sendo ng kagustuhan na panoorin ang lumalaban ngayon. At gano'n nga rin rito si Takamura, inaantok na. Hindi nga rito makapaniwala ang dalawa. At sumigaw na ang announcer, tapos na ang semi-final round at oras na para sa main event. Ito na, sabi nga sa isip ni Ipo habang hihintay ang paglabas ng dalawa. Pinakabahan na rin si Gumi, kitang-kita sa mata niya. Ganon din ang mga manonood. At nakatayo na nga si Marcos Rosario at si Mashiba. Sumigaw na
ang announcer para ipakilala ang dalawa. At hanggang dito nga lang ngayon ang ating chapter. Nasa susunod pang chapter ang simula ng laban at yun lang po mga knockout. Marami pong salamat.